Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is penal substitutions. So, kapag sinabing penal, penalty, and substitutions is yung kapalit. So, penal substitutions is the biblical view that Christ in his death before the penalty of God's justice for our sins as our substitute. The word penal points to the legal punishments for sin, and substitutions means Christ took our place. So at the cross, Jesus absorbed the wrath we observe, satisfying divine justice and securing our forgiveness. He was treated as a sinner so that we could be treated as righteous. This is not called legal transaction, but the blazing center of God's love and holiness, where mercy and justice meet perfectly in the suffering Savior. So ayon po sa 1 Peter chapter 2 verse 24, He himself bore our sin in his body on the cross so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed. So dumako naman po tayo sa ating katuruan. Our sins require God's just punishment. So ang ating mga kasalanan ay nangangailangan ng mga tarunang parusa para sa Diyos. So dahil ang Diyos, hindi siya pwedeng pumikit sa kasalanan. Ang bawat kasalanan ay may kabayaran at ang kabayaran nito ay dapat makatarungan. Next is, our sins were punished in the body of Christ. So yung kasalanan daw po natin is pinatong sa kasalanan sa katawan ni Kristo. Sa halip na tayo ang parusahan, si Jesus ang tumanggap ng kaparusahan sa krus. Siya ang naging kapalit natin. Siya ang napako, hindi tayo. And our sins were forgiven when we were just justified. So, pinatawad ang ating mga kasalanan nang tayo ay pinawalang sala ng Diyos. So, nang mananampalataya tayo kay Jesus, tinuring tayong walang sala sa harap ng Diyos. So, ibig sabihin, wala na tayong utang sa Kanya, bayad na ang lahat sa pamamagitan ni Kristo. And sa applications naman po is sinasabi na sa applications naman po sinasabi na lament over our sins and follow Jesus. So magsisi at malungkot sa ating mga kasalanan at sumunod kay Jesus. And next naman po, huwag natin baliwalain ang kasalanan kung alam natin si Jesus ang nagdusa para dito. Dapat tayong magsisi at lumakad na kasama siya araw-araw. And next is, live free from sin, just we have been set free. Sumumoy ng malaya sa kasalanan gaya ng pagpapalaya sa atin. Hindi na tayo alipin ng kasalanan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, kaya natin natalikuran ang maling gawain at mamuhay ng may kabanalan. And love Jesus who has loved us to the fullest. So, ibig natin si Jesus na umibig sa atin ng lubos. Dahil sa sakripisyo niya, dapat natin siyang mahalin ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang pagmamahal niya ang magtutulak sa atin upang siya'y paglikuran. And ayun lang po, maraming salamat.